So ito na po no, yung mga slab na nahakot natin. Actually, kanina lang po natin nahakot lahat ng mga to. Dahil kahit na madulas, hindi naman siya umaambon. So sinamantala natin yung pagkakataon. And ito lang po yung mga napili natin na medyo magagaan at medyo magaganda. Pero yung mga pamakuan, babalikan pa natin bukas siguro. At gagamitin po natin dito sa ating area. So kanina din is gusto kong itanim na tong tatlong Madre de Agua dito dahil may mga cuttings na naman po tayong dinala. So yung bakante nilagyan ko na kanina ng 2 cuttings. At ngayong taon is as much as possible, so magtatanim po tayo ng magtatanim ng ating mga pwedeng ipakain sa ating mga alagang hayop. So hindi lang po Madre de Agua no, naglilinis din po ako dun sa may unahan ng tataniman natin ng napier. So napakarami po tayong nakalinyang gawain ngayong 2025. So hindi na lang po tayo magbibigay ng deadline kasi doon ako nadadali sa mga deadline natin na yan. And patulong na rin po pala no, kung kayo po ay magaling sumentensya sa mga pabo. So hindi ko kasi ma-recognize kung babae siya o lalaki dahil binabalak ko na nga siyang kunan ng kasama, so may nakita na tayo. Hindi kasi tayo magaling sa pabo eh. Pero pinakita ko kanina, lalaki naman daw dahil nga sa ulo niya parang may tumutubong mga bilog-bilog. At lalaki daw sabi niya pero hindi ako sure. And yung mga Muscovy ducks natin dito, hinalo ko na rin po dito dahil 3 babae naman po yung nandito. Isa lang ang lalaki, papatabayin na lang natin dito, ipapatining na lang natin. So ayan. Grabe no, wala pa ring nangingitlog sa ating mga alaga. Pero parang naano yung doon no, yung paitlugan parang nagalaw, so puntahan lang natin. Kahit sa mga Muscovy ducks natin, wala pa rin talagang nangingitlog. And yung nilagay natin ditong ipa, so 2 sako yon, kokonti na lang. And laging basa talaga dito, malapit sa painuman. Di bale, malapit na po nating hiwalay itong ating mga alagang pato. So sa kabila po natin dadalhin. And check lang po natin yung ating mga paitlugan. So ito yung sinasabi ko no, medyo nagalaw na siya. Indication po yon na mayroon ng manok ang naghahanap ng kanyang may itlugan, or check muna natin lahat. So wala pa rin. And wala pa rin, wala. So dito rin parang inaayos-ayos na rin. Kailangan pala natin magdala dito ng rice straw o kaya yung dahon ng saging para naman mayroon tayong pangsapin sa ating mga paitlugan. Actually magdadagdag po tayo ng paitlugan dahil nga sa medyo dumadami itong ating alaga. So ayun. And pagkatapos natin kanina, ito pala yung bago pa rin natin isa. Yung mga manok natin na 11 heads. So pinagsama-sama ko dito sa malaking kulungan para maiwasan po natin yung kanilang pagtutukaan. Mas maluwag, medyo makakapwesto sila. Kaya dito ko po sila nilagay, and yung gagawin nating mga inahin, hopefully bukas is may lagay na natin dito. Iano pa kasi natin yan no, hugasan, and isprehan po natin ng ng disinfectant. Bali ito po yung ilalagay natin, yung 3. Try ko na rin pong isama yung isang isang inahin para masanay na po silang magkakasama hanggang sa kanilang paglaki. And yung ipapares po natin dyan is yung pure native natin. So ayan siya. Yan po yung ipapares nating rooster sa kanila. Kaya pagsasama-samahin na po natin silang 5 doon para paglaki nila ay masanay na po sila, hindi na mag-away-away. And ito, yung isang panabong natin na inahin, hiniwalay ko muna dahil nga laging nasa taas ng dapuan. So hindi ko alam no, ganun yung niya. Parang takot po siya sa kasama niya at saka sa rooster. So pansamantala, ipahinga muna natin siya, and pagkatapos sigurong may breed natin yung isa ito,
itong may tahig, siya na yung isusunod natin na i-breed. So ayan. So sa ngayon is talisayin muna yung gagamitin natin sa dalawang inahin. At hindi ko pa alam kung magdadagdag tayo ng inahin dahil may magbibigay sa atin yung kasama natin. Pero hindi naman ako masyado kasi sa panabong, no. Bali ano lang po tayo. Kumbaga liba-libangan lang. Dagdag collection lang gaya ng sinasabi ko. And itong isa rin, itong mga Brahma natin. So tingnan nyo po yung roster natin, no. Hindi pa siya fully mature, no. Talagang napakalaki na po niya. And bumigat na din po siya. So pinurga natin. Sayang nga lang yung dalawang kasama nila. At ayun, natsugi. So ano bang ano natin ngayon? And yun pala, no, yung bulik na sinasabi ko nung nakaraan. Pinadala na po sa akin dito. And ito ay hindi na siya pwedeng ilaban, kaya lang pwede po natin itong gamitin na pang broodcock. So ayan po yung tama niya sa mata. Sa kabila, hopefully gumaling siya. Pero malabo na po sigurong makakita yung kanyang kanang mata. And ang kagandahan po sa kanya is tumitila-tilaok na siya nung dinala natin dito. So nung nandun kasi sa kabila, parang malungkot siya. And natuwa ako nung dinala ko dito. Nilagay ko dito sa ating brooder. Siguro komportable siya sa pwesto niya. And nagulat ako, tumilaok, tas magkakasunod. So indication po yun, no, na may pag-asa po siyang makarecover. Marami pong sugat yan. Bali nag-champion po yan. 2 beses nang nanalo. So ano pa ba yung bago? So ito pala yung ginagawa ko. Bali kanina naglagay tayo dito ng mga sa gagawin nating pintuan para naman hindi sila makalabas. And dito is nagdadalawang isip po ako kung kung lalagyan ko ng pinto or i-close ko na lang siya ulit. Dahil nga sa binabalak ko po na itong kulungan na to ay ipahalang natin dahil gagawa po tayo ng daan dito. So ayan, daan po yan pa akyat. At doon kasi natin binabalak na maglalagay ng malaking range para po sa ating alagang mga native na manok, pabo, and pato. So pag halu-haluin na po natin sila doon sa taas, medyo mas maganda po doon. Medyo konti lang po yung ayusin natin. Maglalagay lang tayo ng bakod. So marami naman tayong yero doon. Yun ang mga gagamitin natin. So ito siguro is itong area na to, gaya nga ng sinabi ko, ay gagamitin na po natin ito sa ating mga paitloging manok na alagaan. So ayan. And yung pabahay po siguro doon is sisimplihan na lang natin. At medyo malaki rin, pero pwede na pong magsama-sama doon na yung ating mga alagang pato, native na manok, at saka yung pabo natin. So yun po yung binabalak natin, isang range lang na malaki. And ito yung rooster natin na isa. So nahuli ko po yung isang gala nating manok, no. Matagal ko na pong gustong huliin ito, kaya lang napakailap. And yung mga kapatid dito hindi ko pa nahuhuli, yung mga inahin. Pero lumalapit-lapit na po sila dito. Kaya ako siya nahuli dahil pumunta sila dito. And nung pagpasok ko, nagulat din ako, pumasok siya dito na sa area na to. And ayun, hindi na siya nakatakas dahil wala naman na siyang lalabasan. So ayun po yung nangyari sa kanya, kaya nahuli natin. So sa ngayon, pinapaamo natin siya. And pagka medyo nag-ano na yung rooster natin, ipapahinga natin ng konti, siya muna yung ilalagay natin. So hopefully mahuli ko rin yung mga inahin, no, para pag pinahinga natin yung rooster, siya yung ipaparis natin sa huluano natin na pure. So napakaganda na po ng huluano natin, no. Ito, pag hindi na po natin kailangan to dahil bata pa naman, baka i-swap natin to sa ibang rooster din. Pero sa ngayon is gagamitin muna natin. Titingnan nyo, napakaganda po ng kanyang balahibo. And napakalaki na po ng kanyang pangangatawan. So ayan o, pormadong pormado na po siya.
Hindi na po gaya nung ating nabili na totoy na totoy. So, ayun. Gusto kong huliin yung isang manok na yon, yung umilap na siya. Dati nahuhuli ko pa. So, sa ngayon, medyo naging mailap. Bihira kasi tayong tumambay ngayon dito sa taas dahil hindi naman tayo makapagtrabaho. So, nagpapakain lang tayo. And ganoon din sa baba. Grabe no, gumaganda na rin ang panahon kahit papaano. Kaya lang tuwing gabi, ayun, meron pa rin pag-ambon-ambon. So, ayun pala no, lalagyan yung kulang na lang dito sa area na to. Kung mapapansin nyo is pinapatag ko dyan dahil balak natin, lagyan natin ng net hanggang dito, paikot. So, ilalagay ko yung net ngayon dito, ilalatag ko dito sa side. So, dito siya, sa side na to. So, ayan, bali, didiretsuin po nating net yan. And, dito lang muna sa kalahating lalagyan natin dahil hanapan natin ng pwesto yung mga kulungan para, malagyan natin lahat ng net. So, ano na rin yon para sa ating protection sa mga predators. Alam nyo naman nung nakaraan, nadali po tayo ng dalawa. Yun pa namang may kamahalan na manok ang nadali. So, babakuran po natin lahat yan ng net mga kaibigan.